Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay pumapasok sa ika-4 na linggo ng Adbyento, ang kahuli-hulihang linggo ng ating paghahanda para sa Kapaskuhan. At ngayon din ang ika-5 gabi ng ating pagsisimbang gabi. Ibig sabihin, nangangalahati na tayo sa ating 9 na araw ng paghahanda para sa pagdating ni Jesus. Malapit na ang Pasko. Ano ang plano nyo sa Pasko? Naiplano nyo na ba kung ano ang ihahain sa Noche Buena? Ano ang plano nyo sa araw ng Pasko? Dati-rati, tayo ay malayang nakakapasyal kapag Pasko. Dati-rati, napakaraming tao dyan sa Luneta kapag Pasko, mga pami-pamilyang nagpipiknik. Dati-rati, punong-puno ng mall, ng tao ang mall kapag Pasko. Dati-rati, maraming nanonood ng sine kapag araw ng Pasko. Pero tila sa taong ito, dapat medyo ibahin natin ang ating mga plano. Ano ba ang plano nyo sa ating Pasko sa gitna ng pandemya? At ano ang plano ninyo para sa bagong taon? Ano ang plano ninyo para sa 2021? Mga minamahal na kapatid, likas sa atin ang magplano. At marami tayong magagandang plano. At dapat lamang tayong magplano. Pero wag nating kalilimutan
na ang Diyos din nagpaplano. Ang Diyos din may plano. At sabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa ngayon, ang plano ng Diyos ay palaging mabuting balita. Ang plano ng Diyos ay hiwaga, nalilihim sa loob ng mahabang panahon. Pero kapag dumating ang tamang panahon, ang kanyang plano ay inihahayag niya. Ipinapaalam niya ang kanyang magandang plano. At kapag nahayag na ang plano ng Diyos, sasabihin natin, mas maganda ang plano ng Diyos. Ito ang karanasan ni Haring David sa ating unang pagbasa ngayon. May plano si Haring David. Sabi niya, nakatira ako sa isang maayos na tahanan, gawa sa kahoy na palasyo. Maayos ang aking pamumuhay, pero nakonsensya siya dahil ang Diyos, ang kaba ng tipan na siyang presensya ng Diyos, ay naninirahan lamang sa isang tolda. Siya na taong hari, nakatira sa palasyo, pero ang Diyos na tunay na hari, sa tolda lang nakatira. Kaya sabi niya, may plano ako, ipagtatayo ko ng tahanan ang Diyos. Pero sinabi ng Diyos kay Haring David sa pamamagitan ni Propeta Nathan, may mas magandang plano ako, David. Hindi ikaw ang magtatayo ng tahanan para sa akin. Ako ang magtatayo ng tahanan para sa iyo. At ang tahanang tinutukoy ng Diyos ay hindi yung pisikal na tahanan. Ang tahanang tinutukoy ng Diyos ay yung lipi ni David. Sabi ng Diyos, igagawa kita ng tahanan. Patatatagin ko ang iyong lipi, ang iyong lahi. At mula sa lahi mo, David, magmumula ang Mesiyas. Ibig sabihin, mula sa lahi mo, mananahan ang Diyos. Hindi yung pisikal na tahanan ang gusto ng Diyos. Ang gusto pala ng Diyos na tahanang gagawin niya para kay David ay yung kanyang lahi na kung saan magmumula si Jesus. Mas maganda nga ang plano ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, ganyan din ang karanasan ni Maria. Sabi sa ating ebanghelyo, si Maria na isang dalaga ay nakatakda ng pakasal kay Jose. Engaged na si Maria. At palagay ko katulad ng mga mag-boyfriend at girlfriend na nagpaplanong magpakasal, nagpaplanong mamuhay na bilang mag-asawa, marami rin silang plano para sa kanilang buhay. Siguro sa pag-uusap ni Maria at ni Jose, nagtatanungan sila, ilan ba ang gusto mong anak, Jose? Baka sinabi ni Jose, gusto ko mga 12. Saan kaya natin pag-aaralin ng ating mga anak? Ano kaya ang magiging buhay ng ating mga anak? Saan mo gustong mamasyal kapag bakasyon? Palagay ko marami nang nailatag na plano si Maria at si Jose na nakatakda ng pakasal. Hanggang isang araw, napakita kay Maria ang Anghel Gabriel at sinabi sa kanya, Maria, may mas magandang plano ang Diyos para sa iyo. Pinili ka niya para maging ina ng kanyang bugtong na anak.
At dahil sa balitang ito ng anghel, nagbago ang buong buhay ni Maria. Inihayag ng Diyos kay Maria ang kanyang mas magandang plano, hindi lamang para kay Maria, kundi para sa buong mundo. Mas maganda ang plano ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, yan din ang sinasabi ng Diyos sa ating lahat ngayon. Sinasabi ng Diyos sa atin, may mas magandang plano ako. Hindi naman masamang magplano tayo. Mahalaga na tayo rin ay nagpaplano sa ating buhay. Pero sana wag nating iisang tabi ang plano ng Diyos. Pagkatapos nating magplano, manalangin tayo at tanungin natin sa Diyos, Panginoon, ito ang plano mo. Baka may mas magandang plano ka pa. Panginoon, ito sana ang gusto kong mangyari. Baka may mas magandang gusto ka pang mangyari sa akin. Mahalaga na ang plano natin ay nakahanay, naka-align sa plano ng Diyos. Meron tayong plano para sa ating sarili. Marami tayong plano para sa ating pamilya. Marami tayong plano para sa ating mga anak. Marami tayong plano para sa ating kabuhayan at sa ating kinabukasan. Pero ang mahalaga, sa ating pagpaplano, bukas pa rin tayo sa plano ng Diyos. Kasi maraming pagkakataon, kahit naiplano na nating lahat, darating ang Diyos para sabihin, alam mo, may mas magandang plano ako. At kapag dumating yung pagkakataong iyon, iisang tabi natin yung ating plano para masunod natin ang mas magandang plano ng Diyos. Kaya sana bukas tayong palagi sa plano ng Diyos, katulad ni David at ni Maria. Minsan po kasi pinagpipilitan natin yung mga plano natin. Ipinagpipilitan natin yung gusto natin. Dapat yung gusto ko ang masunod sa pamilya ko. Dapat yung gusto ko ang sundin ng mga anak ko. Ako ang magulang, ako ang magpaplano para sa inyo. Ako ang magsasabi kung ano ang pag-aaralan mo sa kolehiyo. Ako ang magsasabi kung kailan ka mag-aasawa. Ako ang magsasabi kung sino ang dapat mong mapang-asawa. Pinaplano nating lahat. Ipinagpipilitan natin yung mga plano natin. Pero yun ba ang plano ng Diyos? Baka plano lang natin yon at hindi iyon ang plano ng Diyos. Tuklasin natin palagi, ano kaya ang plano ng Diyos para sa akin, para sa aking pamilya, para sa ating sambayanan. Palaging mas maganda ang plano ng Diyos. Pero pwede tayong magtanong, kung mas maganda ang plano ng Diyos, ibig bang sabihin ang mga hindi magagandang nangyayari sa ating paligid ay kasama sa plano ng Diyos? Kung maganda ang plano ng Diyos, kasama ba sa plano ng Diyos ang pandemic? Kung maganda ang plano ng Diyos, kasama ba sa plano ng Diyos ang pagdurusa, ang paghihirap, ang pagkakasakit at ang kamatayan? Ibig bang sabihin, pinaplano ng Diyos maging ang mga hindi mabubuting bagay na yan? Mga minamahal na kapatid, ang Diyos ay mabuti at mapagmahal. At kahit kailan, hindi siya magpaplano ng kasamaan at kasalanan. Kahit kailan, hindi kasama sa plano ng Diyos ang ating kapahamakan, sapagkat taliwas yun sa Kanyang pagkatao. Taliwas sa Kanyang pagkatao, sa Kanyang pagkadiyos,
ang kasamaan dahil siya ay Diyos ng kabutihan. Taliwas sa kanyang pagka-Diyos ang ipahamak ang kapwa, ang tao, dahil siya ay Diyos ng pagmamahal. Kung gayon, bakit tila baga may mga pagkakataon na namamayani ang kasamaan, ang kasalanan, at ang mga hindi magandang nangyayari sa ating paligid? Dahil ito sa katigasan ng ulo nating mga tao. Ipinagpipilitan kasi natin yung plano natin. Ayaw kasi nating isuko ang plano natin sa plano ng Diyos. Natatandaan nyo si Adan at si Eva? Hindi naman kasama sa plano ng Diyos nang likhain niya ang mundo at si Adan at si Eva na sila'y mahuhulog sa pagkakasala. Hindi pinlano ng Diyos yon. Pero bunga yun ng kalayaan ng pagpili ni Adan at ni Eva. Pero ito ang kamangha-mangha. Bagamat ipinagpipilitan ng tao ang kanyang plano, bagamat sa pagpilit ng plano ng tao, napapahamak siyang lalo, ito ang kadakilaan ng Diyos. Kaya pa rin niyang gumawa ng mas magandang plano kahit na sa kabila ng mga palpak na plano ng tao. Kahit na nagkasala si Adan at si Eva, may mas magandang plano kaagad ang Diyos. Sabi niya, isusugo ko ang aking bugtong na anak para iligtas kayo. Mas magandang plano ng Diyos. Kaya nga, bagamat hindi natin alam kung ano ang plano ng Diyos sa pandemic na ito, alam natin may mas magandang plano ang Diyos para sa atin at para sa buong mundo pagkatapos ng pandemyang ito. Hindi natin matatalo ang Diyos sa pagandahan ng plano. Palagi siyang may mas magandang plano dahil mahal niya tayo. Ang kailangan lang maging tulad tayo ni Maria, sumunod sa plano ng Diyos. Huwag labanan ang plano ng Diyos kasi tayo lang ang mapapahamak. Isuko ang sarili sa plano ng Diyos. Nawa katulad ni Maria, palagi rin nating sabihin, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa ang iyong sinabi. Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa ang kalooban ng Diyos. Nawa palagi nating sabihin sa Diyos, Panginoon, marami akong plano para sa aking sarili at sa mga mahal ko sa buhay. Pero ang lahat ng pagpaplano ko ay isinusuko ko sa mas magandang plano mo. Hindi yung gusto ko, kundi yung mas magandang plano mo ang mangyari sa buhay ko.